BBM kakampi ang puting vlogger na pinakulong nila. Bigyan natin komentaryo. Sira ulo. Hindi naman Pilipino, pwede ko bang murahin? Ano sabi niya? Sira ulo? Hindi naman Pilipino, pwede ka bang murahin? Wow! Pilipino nga, pinakidnap nyo. Hello? Hindi ako nagsabi na kidnap yun ha. Yung abogado ni PRRD. Illegal arrest is kidnapping. Extraordinary rendition sa legal term, sa layman's term, sa mga katulad kong ordinaryong Pilipino, yaan ay kidnapping. May paano ka ba dyan? Di naman Pilipino, pwede bang murahin? Hindi napigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mainis sa Russian-American vlogger na si Vitali Dorovetsky na naaresto kamakailan matapos mangharas ng ilang Pilipino. Sa bagong vlog ni PBBM, nagpaalala si Pangulong Marcos sa publiko na huwag maging bahagi ng ganitong klaseng aksyon para lamang makakuha ng maraming manunood sa kanyang vlog. Pero Biglagay po natin ito sa konteksto. Ito yung vlogger na ipinakulong nila at nabigyan ko na rin ng komentaryo to. Ako galit dito sa vlogger na ito. Sa katunayan, ito'y nasa interview at nasa likod siya, inaano na sa press ko ni John Vic Remulla. Ako'y maraming ayaw. Ito marami akong hindi gusto sa tayo ni John Vic Remulla. Itong Secretary of Local Government. Hindi ako pabor marami sa kanya stand niya. Pero alam nyo, nung habang nagsasalita ito si John Vic at binabastos nitong foreign vlogger, naasar ako. Sa totoo gusto kong ipagtanggol si John Vic. Bakit? Nasasaktan ako kasi bilang Pilipino. Sa sarili nating bansa, huwag mong gaganyanin yung Pilipino. Pwede pa sa bansa ninyo. Wala tayong magagawa ron eh. Hindi natin teritoryo. Pero ako, galit na galit ako noon. Sabi ko, lintik na ano to. Huwag mong gaganyanin yung sekretary namin. Alam mo kung bastusin niya rin si Marcos? Ipagtatanggol ko si Marcos. Bastos eh. Parang ipinapakita niya kay John Vic, hindi mo ako kaya. Pinakikita niya dun sa, hindi ko alam kung pulis yung dalawang nasa gilid niya, na hindi niyo ako kaya. Maliliit kayo. Mahirap kayo ng bansa. Galing ako sa mayaman na bansa. American-Russian ata itong tao na to. So nasasaktan ako for John Vic because he is a Filipino at ginagawa sa bansa nito. No? So hindi tayo dapat pumapayag sa ganyan. No? Ito honestly, gawin mo kay BBM yan. Ayaw ko si BBM and you all know that. Pero hindi ako papabor sa foreigner at babastusin mo presidente namin. No way. I don't care kung gaano kasama yung presidente namin. And I don't care kung gaano kasama yung secretary namin. That is my stand. Kasi gawin mo yan sa official namin. Ginagawa mo yan, maliit ang tingin mo sa bawat Pilipino. Kung meron silang kasalanan, wala kang karapatan bastusin itong mga official namin. Tigilan nyo kami. Ako yan, that will be my stand. Pero, yung kaplastikan mo, Marcos, yan ang hindi ko ipagtatanggol. Concern ka? Ni hindi ka nga naging concern sa dating presidente na nagpalibing ng tatay mo. Kaya ka nakaupo dyan dahil sa apelyidong Duterte. You need to be honest with yourself. Hindi ka magiging presidente kung hindi sa apelyidong Duterte. And anong ginawa ninyo? Pinamigay nyo sa puti. Pinakidnap dito. According sa lawyers, inuulit ko lang. Pina-illegal arrest sa Pilipinas, pinaspasan, tinanggalan due process, dinala sa puti. Kaya BBM, wala kang karapatan
na magganyan-ganyan sa puti. Dahil kalahi mo, pinamigay mo sa puti. Man ito o hindi, sino naman Pilipino ang hindi kukulo ang dugo sa napapanood natin? Nakakalungkot. Sino daw Pilipino hindi kukulo sa... Ikaw! Kumulo ang loob ng buong Pilipinas nung sapilitan yung binitbit si PRRD sa dahig. Plastic. Ito ayaw ng mga Pilipino. Ha? Mga ipokrito. Dahil ito isang naging bahagi na ng social media na nagkakaroon ng mga vlogger na nanggugulo lang, nang aasar lang, nang buwisit lang, nang bastos lang para makakuha ng mga viewers. Yan. Ito ay nauuso di umano, nanggugulo lang, nang aasar lang, nagbibwisit lang, etc. etc. Kung ano pa sinabi ni BBM, hindi ko na maalala. Attacking the vloggers para lang makakuha ng viewers. Again, ako dating sa akin yan. Baka mamaya, yung puti na yan, tanim pa nila. Again, hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang, hindi ko pinagbibintangan. Ang point ko lang, posible. Yan ang point ko, posible. Kasi, again, ginagamit yung pagkakahuli. Tapos nilalabas as ang kalokohan ng vloggers. And we all know, this is public knowledge. They are attacking the vloggers now. Wini-weaponize ang kamera, harassing the vloggers, secretaries, sinasabing ang vloggers ganito, vloggers ganyan. The president, vloggers here. Tapos tuturuan nila ng leksyon. To create fear. Magagaya kayo dito. Kayong mga vloggers. Kasi ang problema, pabor akong ikulong yan. But the president speaking about it, na napakaliit. Kasi tandaan nyo yung presidente, matagal walang komentaryo sa mga malalaking bagay. At ngayon, gusto niyang marahin itong puti na ito. Samantalang, ang dating presidente binigay sa puti. Samantalang tahimik siya. And now, may komentaryo siya about this vlogger. So, masisisi nyo ba ang taong bayan na isipin, baka tanim tong vlogger na ito para takutin yung mga ibang vloggers para hindi magsalita. Kaya nilang ipakulong. Or, to justify, hindi, pinakulong nga namin yung iba Kayo pang mga Duterte vloggers, hindi namin pakukulong. Pag may sinabi kayo. So, hindi po ito about doon sa maling content. Baka mamaya, intro lang to para magkaroon, justify nila na ipakulong ang mga Duterte vloggers. Ang problema ko rin, kung patas, okay lang. Pero kung puro Duterte vloggers, ang patatahimikin nyo. Excuse me, pakibasa po ang Bill of Rights. Nasa Constitution yan, Article 3. May freedom of speech po. Huwag po tayo makakalimot doon. Huwag tayong sasama dyan sa ganyang klaseng... Yan, huwag tayong sasama sa ganyang klase. Tama na naman, di ba? Napaka-ironic, nakakapagtaka. Magsasalita ang dating Pangulong, napakatahimik naman. Hindi naman ganyan ang ugaling Pilipino. Tiniyak ng Pangulo na susuportahan ang mga Pilipino na nakararanas ng ganitong klaseng pambubuli. Magsilbi rin anya itong babala para sa mga dayuhan na pumapasok sa bansa. Hindi raw ganyan ang ugaling Pilipino. Ano ugaling Pilipino? Hindi marunong tumanaw ng utang na loob? Anong ugali ng Pilipino? Nambubudol? Anong ugali ng mga Pilipinong opisyal? Takot sa drug test? Anong ugali ng Pilipino? Sinungaling? Na sinabi nyo walang pumasok sa KOJC na isang baril? Anong bang ugaling Pilipino sinasabi mo na nambabastos ng reliyon? Ganyan na ba tayo? Ang liit-liit lang na vlogger Binigyan mo ng issue.
Ang dami nating problema, wala kang imik. Pero hindi nanguhulugan na palalampasin ito ng ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana'y magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Kasama nyo ang pamahalaan. Lalaban tayo sa mga bully. Wow. Nilalabas nila itong ganitong bully-bully. Bakit? Nilabas ni Boying eh. Ano sabi ni Boying? Kaya ayaw namin mag-attend sa rally na ito. Exactly because of this, we don't want to be bullied. Diba? Yan na yung term nila. Naglabas din sila ng term na fake news peddlers. Yan naman ang sinasakyan ng mga bayarang vlogger nila. Excuse me po, Marcos and Boying. Kaya ayaw daw nilang umattend ng hearing because nabubuli sila. Secretary kayo, nabubuli kayo. Imagine us, ordinary Filipino, kahit sabihin ni Abante na kami hindi ordinaryong Pilipino, hindi ba nabubuli ang mga vloggers sa House? Sa mga congressman? Sa Tricom? Sa Quadcom? Hindi ba nabubuli ang mga vloggers doon? Hindi ba nabuli nyo rin si BP Sara? Hindi ba nabuli nyo rin si Tatay Digong? Pinagtulungan doon. What are you talking? Umiyak ba sila? Umiyak ba si BP Sara? Iyakin ba si Tatay Digong? Ayaw niya nga umalis doon eh. Tingnan nyo, ang layo ni Boying tsaka ni ano. Tatay Digong ayaw umalis. Boying ayaw umatid. Now you're telling us bully? Samantala, nagpahayag naman ng pagkabahala si Pangulong Marcos sa mga napaulat na mga road rage. Isa rito ang road rage sa Antipolo City sa Rizal na nauwi sa barilan at isa ang naiulat na nasawi. Mga sigawan sa kalye, sagutan at bangayan, duruan at sindakan na may kasamang pagbabanta. Mayroon pang mga nauwi sa barilan at kamatayan. Ang tatapang na natin lahat. Alam mo, hindi yan ang issue. Sa totoo lang, ha? Hindi yan ang issue. Ang issue, Marcos, droga. Droga. Kaya tumatapang. Ha? Isa sa tip na sabihin niya, Siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? yan, no? Babalik na naman kay Tatay Digong. Saan ba natin nakuha tong kultura na ito na siga sa daan? Saan ba natin natutunan? Babalik na naman niya kasi yung kay Tatay Digong, di umano ay killer, kay Tatay Digong, siga-siga. Hindi po. Mapatahimik nung panahon ni Tatay Digong. Hindi po siga-siga ang naproduce ni Tatay Digong. Sa katunayan, nasugpo ang droga. We challenge you, Marcos. The Filipino people are challenging you. Ako, umikot na po ako. Okay? Sa Pilipinas. Dahil ako po ay naging part ng banda. So nakikita namin kung saan ang matahimik na lugar at magulo. Pag ang lugar magulo, alam namin kalat ang droga sa syudad na yun. Possibly may involved na politiko. Pag yung lugar matahimik, just like Davao, walang droga. Or mababa ang droga. We are challenging you. Stop drugs in the Philippines. We guarantee you, bababa ang krimen. Laging magkasunod yan. Pero kahit anong gawin nyo, even sa Amerika, na mataas ang droga, hindi mo kayang ibaba ang krimen. That is impossible. Magkadugtong yan. Ang drugs, kadugtong ng magnanakaw. Ang drugs, kadugtong ng sinungaling. Ang drugs, kadugtong ng krimen. Kaya nga tinatanong ng taong bayan, are you ready to take the drug test? Ano sabi mo? No.
Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan? Paalala ng Pangulo, lalo na ngayong maraming bibiyahe sa paparating na long holiday, habaan ang pasensya at pangunawa sa Paikot-ikot tayo, Marcos. Ngayon papasok po ang Holy Week. Hindi ko alam after Holy Week kung magiging hahaba ang Holy Week. Kasi pagkatapos ng Holy Week, eto tingin ko lang ha, after Holy Week, magiging Holy Week. Puro hulihan. Puro hulihan ang mangyayari. Hinuli si Pastor Kibuloy, prenomote mo si Torre. Pinadala si Tatay Digong, nahuli, prenomote si Torre. Di ba? So, hulihan ng hulihan. Pag may nahuhuli, hindi nahuli si Pastor sumuko yan sa ISAP. Pero syempre, ang ginamit na pangharas ay si Torre. Kasi credit grabber to si Abalos eh. Syempre, lumalabas dyan, si Torre ang nakahuli. Pero sumuko po sa ISAP. Kahit tanong nyo sa ISAP, sumuko si Pastor sa ISAP. Hindi nahuli. Pero kada huli, kaya nga sabi ko, dito kasama ko si Ka Eric dito. Ka Eric, pag nagpahuli ka kay Torre, 3 stars na. Ilan pa kaya ang huhulihin ni Torre? Baka si Torre lumagpas ang rango, maging 10 stars. Kasi manghuhuli ng kalaban at ng gobyerno, or hindi naman kalaban, kritiko ng gobyerno, or kakampi ng Duterte, hulihin lang niya promoted. Tanong ko lang, sa galing manghuli ni Torre, ang daming nakikidnap na mga anak ng mga negosyante, big-time businessman. Marcos, bakit hindi mo ipahuli kay Torre? Magaling manghuli si Torre. Ipahuli mo. Nagpadala nga kayo ng 5,000 na pulis sa KOJC para hulihin ng isang tao na hindi naman nila nahuli. Bakit hindi nyo pahuli itong mga kidnappers na ito? Ha? Kayo, sa mga nanonood, ano sa tingin ninyo? Bakit hindi nila ipahuli to kay Torre? Galing-galing humuli. Itong mga kidnappers na to. Sige, pakilagay lang dyan sa comment section.